Hello. Sa hapon po na ito, ihanda po natin ating sarili. Tayo po tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Mark chapter 5. Mark chapter 5. Verse 1 hanggang 20. At salitan po nating babasahin. At kung nakita na po natin, say Amen. Verse 1. And they came over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes. Who laid his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the highest, the most highest God, and adjure thee by God, and thou torment me not. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Now there was there night unto the mountains a great herd of swine feeding. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steps place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. And they began to pray him to depart out of their coast. Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. At lahat po tayo, manalangin, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita, sa mga amin pong nabasa. Dalangin po namin ang mensahe pong ito ay manguna po kayo at nawa ang bawat isa ay pagpalain nyo at maunawaan ang mensaheng ito sa hapon. Ang lahat na ito ay sinasamot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong mensahe natin medyo parang hindi pa ako nakaget over eh. Pero hindi naman ganoon. So, ang message po natin sa hapon na ito is sent to save his family. Yan po ang title. Sent to save his family. Yan po ang title. Alam nyo, lahat po tayo na nandito ngayon, alam po natin na tayo po ay saved. Amen? Narinig natin kanina sa preaching ni Preacher Brother Up,
Lahat naman tayo, alam natin kung kailan tayo na-save. At alam natin kung paano tayo na-save. Sa lugar na to, wala pong hindi po kung bakit tayo nandito. May dahilan po kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon ngayon. Ang lahat ng yan, lahat po yan may purpose. Bago tayo makarating sa lugar na to, alam natin na may sinugo para tayo makarinig ng kaligtasan. Alam natin na yung kaligtasan na yan, inihanda na po yon para sa atin. Kaya napakahalaga po, paano natin maliligtas ang pamilya natin kung tayo ay hindi po saved? Una sa lahat, dapat tayo, isa sa pamilya natin, ay may masave. Nang sa ganon, tayo po yung gamitin para masave po natin ang mahal natin sa buhay. Lahat naman tayo, hindi taga rito. Lahat tayo nasa malayong lugar galing. Pero dito natin nakilala ang ating tagapagligtas. Isa sa mga dahilan at isa sa mga dapat nating isipin na dapat nating iniingatan bilang mga ligtas o nakakilala sa Panginoon. Isipin nating maigi yung ating testimony. Kung paano natin yun dapat maiingatan. Maaring tayo po ay ligtas. Alam natin sa sarili natin kung sino man sa atin, alam natin ang totoo at alam natin kung paano natin nakilala ang Panginoon. Alam natin kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon. Pero tandaan po natin, meron po tayong dapat iingatan. At yun po yung ating testimonya sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Mahalaga po yan. Yung testimonya po ng buhay natin, nagkakaroon po yan ng reflection or epekto. Hindi lang sa sarili natin, kundi maging sa mahal natin sa buhay. Isipin niyo po, kung tayo ay gumagawa ng good testimony, sino po ang nagbe-benefits po niya? Sino po yung nakikinabang at sino po yung nagkakaroon ng credit kundi yung pamilya natin? Amen? Kapag gumawa tayo, meron tayong achievement sa buhay, meron tayong magandang narating, nakilala tayo ng tao kung paano tayo naging mabuti sa paningin ng iba, ang makikinabang niyan una sa lahat, pamilya natin. Amen? Pero, kung bad testimonya tayo sa paningin ng tao, ang laki po ng epekto din yan sa pamilya natin. Alalahanin natin, pag tayo po'y nakagawa ng hindi magandang gawain, immoral, karumal-dumal, lalo na ngayon sa social media, trending, sinong unang naapektuhan? Pamilya natin na wala namang kinalaman. Amen? Subukan yung gumawa ng mga kalokohan. Subukan yung mag-viral. Subukan yung gumawa ng mga karumal-dumal. Yung pamilya natin ang laging unang nadadamay. So, paano natin maakay o masave ang pamilya natin kung tayo mismo na alam nating save naman tayo, pero hindi natin iniingatan yung testimonya natin sa buhay. Gumagawa tayo ng mga kalokohan. Gumagawa tayo ng mga bagay na alam natin hindi naman tama. Mahirap po yon. Yung testimonyang yan, lalo na as a Christian, dapat iniingatan po natin yan. As a Christian, na dapat makita po tayo na ang testimonya natin, yun pong lumalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi dapat makita na kung ano po yung ginagawa natin. Napakahirap po. Sent to save. Salvation.
Paano natin maiparating yung gospel? Paano natin maligtas yung mga loved ones natin, kaibigan, kakilala? Kung tayo, nandito tayo sa simbahan, pero yung ginagawa naman pala natin, hindi naman pala tama. O aasa ba ang pamilya natin? Alam ba natin na yung ginagawa natin, worthy po ba yun sa Panginoon? Lahat po tayo, hindi naman po tayo perfecto. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung anong kalokohang ginagawa natin. Pero ang resulta, nakikita natin hindi maganda. At doon po sa nabasa natin na passage, diyan po papasok na kung bakit tayo napoposes. Kung bakit tayo pinapasukan ng evil spirit. Dahil hindi naman nananahan sa puso, hindi nananahan sa atin ang Holy Spirit. Di ba? Ligtas tayo. Alam natin. Pero anong nangyayari? Tayo din po ang napapahamak. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, sinugo siya ng Ama. Para ano? Para tayo po iligtas. Sinugo siya para iligtas ang katulad natin na hindi naman deserving para iligtas tayo. Nagpakamatay siya sa krus para sa mga penalty natin. Di ba? He died in the cross. Pero ginawa niya yon hindi sa mga taong katulad natin na hindi naman tayo deserve para tumanggap na yon. Ginawa niya yon because of His grace po yon. Di ba? Pumunta siya rito. Meron tayong kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. May mga ginagawa tayong mabuti sa paningin ng Diyos, pero hindi po yun karapat-dapat at mali pa rin po yun sa Diyos. Hanggat hindi po tayo ligtas. Bagamat ligtas na tayo, pero as a Christian, alam po natin na kahit anong gawin natin, hindi po worthy na ang mga ginagawa nating kabutihan para sa paningin ng Diyos ay okay yon. Alam natin, as a Christian, madumi tayo. Amen? Sinong nagsasabing Christian na tayo malinis? Hindi po. Tayo po'y madumi. Alam natin yon. Madumi tayo at hindi natin kayang linisin ang sarili natin unless may darating na Savior. And that is Jesus, our Lord Jesus Christ. Grace is getting something good that you do not deserve. Yun pong meron siyang in-offer sa atin. Ito yung kaligtasan. That is grace. Hindi natin deserve yon, pero in-offer niya yon. Kaya napakahirap po para sa atin na tayo po iligtas, pero ang akala natin, tapos na, dun na, hanggang dun na, okay na. Di ba? Mali po. Kailangan meron pa po tayong dapat gawin. Yung kaligtasan, o yung dapat na tayo yung gumawa, tapos na po. Di ba finish na? Tinapos na po ng ating Panginoong Jesucristo. At yung kaligtasan, andyan na. And that is grace. Pero hindi pa po yun opisyal hanggat hindi ho natin tinatanggap yung offer niya. Amen? Yung offer niya, natanggapin natin siya, na siya yung ating tagapagligtas, tinubos niya tayo mula sa ating pagkakasala. At yung offer na yon ay napakahalaga po sa tao. Ang tao po
ay pinapahalagahan ho ng Diyos. At makikita po natin sa mensaheng ito kung paano ipinakita at ipapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. That is the grace. Sa ibang mga religion, hindi naniniwala ng grace. Alam na natin kung sino yon. Dahil sa ibang mga religion, ang grace, nakukuha yan by human effort. Gumawa ka lang ng mabuti. Tumulong ka lang. Mapakita mo lang na marami kang natutulungan, marami kang nagagawang mabuting bagay, okay na yon. Yun yung sinasabi nilang napakadaling gawin o kunin yung grace. Pero as a Christian, hindi po yon. Hindi po yun ganun kadali. Kaya tayo po, may offer sa atin ang Panginoon, tanggapin po natin yon, at alam natin na yung offer niya na yon, wala na po yun halaga kapag wala nang offer sa atin. Hanggat nabubuhay tayo, napakalawak ng pagkakataon natin na tanggapin yung offer na yon. Pero may mga taong ayaw tanggapin yon. Kaya mahirap po na mahuli ang lahat at tayo po'y mapahamak. At pag dumating sa oras na hindi na po tayo kayang bigyan nung gusto nating hingin sa Panginoon, wala na. At ganon din po ang nangyari po dito na matutunghayan natin sa mensaheng ito. Let's see this passage in Mark 5. Jesus heals the man and saved to send his family. Sa nabasa po natin, Jesus heals the man possessed by evil spirit. And then, Jesus sent him to save his family. Ngayon, tignan po natin kung paano nangyari na itong taong ito, itong lalaking ito, kung paano siya na-save ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano na ang isang lalaki na naposes, na wala na po siyang kapag-asa. Alam nyo yung minsan sa buhay po natin, kaya po lumalayo yung pamilya natin sa atin dahil sa ginagawa po natin hindi maganda. Amen? At kung minsan, tayo rin na gumagawa ng hindi maganda, lumalayo tayo sa pamilya natin kasi gumagawa tayo ng hindi maganda. Kaya, hindi ho tayo dapat gumawa ng mga bagay na ikapapahamak po natin. Tulad po na itong lalaki na ito, dito sa passage na ito, kung paano Jesus saved him. Kung paano siya niligtas ng Panginoon sa kabila ng siya po ay naposes ng evil spirit. Sabi po dyan, number 1, na makikita natin dyan is the despair of the man. May mga tao talagang desperado na, wala nang pag-asa, tulad din nitong lalaki dito sa passage ko na ito. Sabi po dyan sa chapter 5, verse 1 hanggang 5, and they come over unto the other side of the sea, into the country of Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of tombs a man with an unclean spirit. Tignan niyo po, mga kapatid. Itong taong ito, hirap na siya eh. Hirap na siya. Talagang hindi siya makawala. Kung hindi, ang nangyayari lang sa kanya, wala siya sa sarili. Sinusugatan na niya, yung kanyang mga kamay, nagwawala siya. Kami, na-experience namin yan. Maaring ilan sa atin, may mga ganong experience. Di naman natin
sinasabi, pero pag tayo po ay napoposes, at lalo na may mga bagay na hindi natin maunawaan sa isang tao. Ang isang tao pala, hindi alam ang ginagawa. At maliban sa hindi alam ang ginagawa, parang wala talaga siya sa sarili niya. Gaya po netong lalaking to. Siya po ay naposes ng evil spirit. At wala siyang magawa, nahihirapan siya. At hindi natin alam na ang isang taong napoposes, nahihirapan din. Pero, tignan po natin dito, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lugar na ito, nakita po siya ng taong napoposes ng evil spirit. At ano po ang makikita natin? Pag meron ho tayong problema at meron ho tayong bagay na hindi maunawaan at nahihirapan na tayo, there is an opportunity na lumapit po tayo sa Panginoon. Amen? Lumapit po siya sa Panginoon at yung opportunity na yon, opportunity po yun sa mga katulad po natin. At kapag tayo po ay nahihirapan at tayo po ay nagapos at tayo po ay talagang hirap na, meron ho tayong opportunity, gawin po natin yun. At yung bagay na yun, steps po yun, na para tayo po ay mag-ministry sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon at bigay natin sa Kanya yung ating alalahanin. At itong lalaking ito, walang nagawa po ang evil spirit. Hindi po siya napigilan. At tumakbo siya, pumunta siya sa Panginoon. At makikita po natin dyan na siya po'y lumapit. And pangalawa, di ba, makita natin, mababasa po yan natin dito sa 1 hanggang 5, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him. Di ba, hindi siya kaya. No, not with chain, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chain had been plucked asunder by him, and feathers broken in pieces, neither could any tame him. And always night and day he was in mountain, and in the tomb crying and cutting himself with stone. Ganun naman ang mga nasasapian di ba? Talagang, dahil nga hindi nila alam yung kanilang ginagawa, talagang malakas sila. Malakas. Pero deep inside, di natin alam. Nahihirapan na nga sila. Kaya, yung opportunity, pag kami mayroong dumating sa atin, mayroong dumating na salita ng Panginoon, dumating na ginamit na tao, yun po, ginamit lang po yun ng Diyos. Talaga pong tayo po ay nakadesign para lumapit po tayo sa Panginoon. At yun po yung opportunity na binigay po sa tao. Then, pangalawa na makikita po natin is yung the deliverance of the man. Dahil nga po hindi kayang pigilan ng evil spirit, yung taong yon na talagang lumapit siya doon sa Panginoon. Tignan niyo po, kahit po ang evil spirit, kilala po niya ang Panginoon. Isipin niyo, kilala niya yung Panginoon. Ang sabi po dyan sa 6, But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Isipin niyo, talagang nung nakita niya ang Panginoon, nag-worship pa siya. And cried with a loud voice and said, What have I do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? Kilala pa siya na siya'y anak ng kataas-taasang Diyos. Ano po yung nakikita natin dito, mga kapatid? Dito makikita po natin na ang evil spirit, malinaw na wala silang opportunity ng kaligtasan. Amen? Malinaw. Bakit? Kilala na nila ang Panginoon. Kilala nila. Takot sila sa Diyos. Nakikiusap sila. Di ba? Nakikiusap yung evil spirit. Tignan yung maigi.
Nakikiusap sila na kung pwede, huwag silang pahirapan. Alam nila na sila po'y pahihirapan. Walang puwang, walang kaligtasan. Hindi po katulad ng tao. Ang tao po ay may opportunity para tayo po'y maligtas. At ito po yung pagpapakita na kung bakit yung evil spirit takot na takot. Ano ang sabi po dyan? For he said unto him, come out the man, thou unclean spirit. Yan. Yan ang sinasabi natin. Kapag tayo, wala po ang Diyos, wala po ang Panginoon sa buhay natin. Ang nananahan po sa atin, evil spirit. Malinaw na itong taong to, ang nananahan po sa kanya, evil spirit. Dahil wala po siyang Diyos sa buhay niya. Pero, nung dumating po si Kristo sa buhay niya, lumayas po ang evil spirit. Dahil ang evil spirit, wala pong kaligtasan. Nakikiusap nga sila na huwag silang palayasin at huwag silang pahirapan. Bagamat, hindi po mangyayari yon. Tayo po na tao ay meron po tayong kaligtasan at yun po ang dahilan kung bakit itong taong ito, isi-save po siya ni Kristo. Isipin nyo, kung tayo ay hindi po magkaroon ng kaligtasan, matutulad po tayo dito sa evil spirit. Ang sabi po dyan, and he asked him, what is thy name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. Isipin mo, marami pala sila. Batalyon, hindi lang sila konti. Marami pala sila dito. And he besought him much that he would not send him away out of the country. Nakikiusap sila na kung pwede wag silang palayasin sa lugar na yon. Now, there was there night unto the mountain a great herd of swine feeding. Mayroon pong kawan ng mga baboy na nais nila na doon sila sumapi. Nakikiusap sila na doon sila sumapi. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Kita po dito na talagang kapag ikaw po ay gumagawa ng masama at hindi mo aariin yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kapahamakan po ang mangyayari sa atin. Ang sabi po dyan, and forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and then the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. Ganun din po ang mangyayari sa atin kapag tayo po ay hindi ho natin tanggapin yung kaligtasan ng Panginoon. Kaya tayo pong mga tao, hindi po dapat natin hayaan na tayo po ay talagang maposes po ng evil. Mangyayari lamang po yun kung tayo po'y gumagawa ng hindi po kaaya-aya at karumal-dumal po ating ginagawa. At gumagawa po tayo ng immoral. At higit sa lahat, yung nananahan po sa atin ay evil spirit. Andyan po ang ating Panginoon. Siya po ay isinugo para po sa ating kaligtasan. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi tanggapin siya, kunin, at tanggapin yung ino-offer niya na yon. Hanggat may pagkakataon pa, tanggapin po natin. Gaya po ng nangyari po dito sa lalaking ito. And next, pangatlo, the disbelief of the people. Pag tayo po ay na kay Kristo, magkakaroon po tayo ng kalayaan, the deliverance. But, tingnan po natin yung ginawa ni Kristo. Tingnan natin yung ginawa niya doon sa taong naposes. Sa kabila ng kanyang ipinakita na pinagaling niya yung tao na yon, may mga tao talagang hindi naniniwala sa Panginoon. At may mga tao
na ayaw paniwalaan na ang isang tao ay kayang magbago. At iyon po ang dahilan nung ginagawa po nating testimonya sa buhay natin. Bakit? Hindi naniniwala ang mga tao dahil alam nila na ang testimonya ng taong yon hindi po maganda. Kaya napakahirap para paniwalain na siya ay binago ng Panginoon. Kaya tayo, ingatan po natin yung testimonya natin. Dahil tinitingnan po ng tao yan. Yan po ang pinanggagalingan at yan po ang nagiging imahe natin kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Paano po natin sila mapaniwala kung ang testimonya po natin hindi po maganda? Katulad po nitong na-possess po ng evil spirit. Hindi natin alam kung ano yung mga ginawa niya hindi maganda, hindi natin alam, pero isa lang pong alam natin, bakit hindi ka pinapaniwalaan at bakit ikaw ay na-possess ng evil spirit dahil hinayaan mo at gumagawa ka ng mga bagay para manahan sa iyo yung kasamaan na yan. At yung mga tao ay hindi po naniniwala, bagamat pinagaling na siya ng Panginoon. At makikita po na at mababasa po natin yan sa 6 hanggang 13. Na ang sabi po diyan, 15 and 17. Mark chapter 5, verse 15. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had a legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. And they that saw it told him how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coast. Hindi po sila naniwala. Kaya ang ating Panginoon, pinapaalis na nila. Di ba? Minsan ganun sa buhay natin. Ayaw nating maniwala. Gusto natin umiwas. Gusto natin ang ating Panginoon, hindi sila naniniwala na kayang baguhin ang isang tao. Hindi nila paniniwala na itong taong ito, kilala ko to. Puro kalokohan ang ginagawa nito, kaya hindi ako maniniwala na kayang baguhin ng Panginoon nito. Kaya yan po ang pinakamahirap. Paano mo masave ang family mo kung ang testimonya mo hindi po maayos? Wala pong maniniwala. But Jesus, makikita natin dyan, Jesus pangapat, the departure of Jesus. Umalis po ang ating Panginoon. Hinayaan na lang po sila. Nakita nyo? Wala pong ginawa ang Panginoon sa mga taong yon. Kahit alam nila hindi naniniwala. Dahil alam ng Panginoon na meron gagamitin na tao para sa kanila. Dahil hindi naman natin sila masisi. Dahil yung may mga taong hindi talaga kayang kumbinsihin kung ikaw ay kilala ka na. Mamamatay tao ka, rapist ka, di ba? Pagkatapos, mapaniwala mo yung nakakakilala sa'yo, di ba? Magnanakaw ka, paniniwalaan ka ng tao na nagbago ka. Mahirap yon. Kaya hinayaan na lang sila ng Panginoon. Dahil ganun po ang reality. Kailangan, kapag tayo iligtas na, iingatan po natin yung testimonyang yon. Dahil alam ng tao kung ano tayo dati. Kaya dapat, pag tayo po, nais natin na sa pamilya natin, o loved one natin, kaibigan natin, sila din ay maligtas. Isipin natin na sa bawat kilos natin, alam natin na dapat lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Wala na tayong pakialam doon kung anong nakikita ng tao. Ang importante, ginagawa natin yon dahil doon sa ibinigay sa ating grasya. Niligtas niya tayo, dapat suklian natin yon. Hindi natin to ginagawa, hindi po natin ginagawa sa Panginoon. Na tayo po mga kapatid, bilang ligtas na, ay gagawa po tayo ng mabuti.
para lang maligtas tayo. And then, kaya tayo sumusunod sa Panginoon dahil natatakot tayo, dahil ayaw natin mapunta sa impyerno. Kundi, ginagawa natin yan dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Tandaan natin ang mabuting gawa, kailangan maligtas ka muna. At sa kaligtasan na meron ka pang gagawin. Gagawin mo, gampanan mo kung anong utos ng Panginoon. At hindi mo yun gagawin ng dahil lang sa pansarili mong kaligtasan. Dahil yun din naman ang plano ng Panginoon para sa atin. Yun ang plano ng Diyos. Iligtas tayo dahil mahal niya tayo. Amen? Yun po yung pang-apat. At yung pang-lima, the desire of a man. Diyan po natin makikita yung desire. Di ba? Yung desire ng isang tao. Nung dumating ang ating Panginoon, doon sa lugar na kung saan napoposes po yung taong ito, ang nananahan po sa kanya ay evil spirit. Pero, nung ang Panginoon ay dumating sa buhay niya, ang nananahan na po sa kanya ay Holy Spirit. Amen? Dahil tinanggap niya, lumapit siya sa Panginoon. Sabi diyan sa 18, and when he was come in the ship, he that had been possessed with the devil prayed him, God might be with him. Nagdesisyon siya. Pag tayo po ay puspos ng Holy Spirit, nakakaunawa po tayo ng mga bagay. Alam din po natin ang ginagawa natin. At sa puso natin, nais po nating sumunod sa Panginoon. Hindi po katulad kapag tayo po ay nasa ilalim po ng evil spirit, pinapalayas natin ang Panginoon. Amen? Doon sa mga naka-experience, ayaw niya ang Diyos. Hindi niya gusto. Di ba? Ganun po pala ang napoposes. Ayaw niya na manahan sa kanya ang Panginoon. Pero once na tayo lumapit sa Panginoon, ang Holy Spirit po, ang mananahan sa atin, kikilos po yun sa atin, at yung ating ginagawa, alam natin. At nagkakaroon po tayo ng desire sa puso natin na sumunod sa Panginoon. At ano po ang decision ng ating Panginoon? Decision po ng Panginoon, number 5. Diyan po sa 18, then, that is a decision of Jesus Christ. Ang sabi po diyan sa 19, how fit Jesus suffered him not, but sent unto him, go home to thy friend and tell him how great things the Lord hath done for thee and hath done compassion on thee. Dinecline po siya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, ni-reject. Meaning, meron pa po kasi siyang tayo bilang ligtas na, meron pa po tayong gagampanan. Meron pa po tayong gawain na dapat po nating gawin. At iyon po ang sabi ng ating Panginoon. Umuwi ka. Iligtas mo ang iyong pamilya at iparating mo kung paano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Ganon din po tayo bilang mga ligtas. Nung tayo tinanggap na natin ang Panginoon, kinakailangan po nating iparating din yung gospel sa iba. The gospel that brings salvation. Na yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin, yung ginawa ng Panginoon para iligtas tayo, ay kailangan din po nating ibahagi sa iba. Meron po tayong workmanship na dapat po nating gagawin. Hindi ibig sabihin na kapag tayo po ay natanggap na natin ang kaligtasan na yan, ay wala na ho tayong gagawin. Dahil yun ang sabi. That is the command. Yan po ay command po ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga po ng Panginoon sa
First, sa may John chapter 15, verse 19. Anong sabi ng Panginoon dyan? Sa John chapter 15, verse 19. Ay, 17 po pala. Verse 15, verse 17. These things I command you that ye love one another. Yan po yung ating kailangang gagawin. Utos po yan ng Panginoon. Na tayo po mga kapatid, bilang pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa atin, gampanan po natin yung bilang pasasalamat. Mahalin natin ang ating Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. At yung kaligtasan na ibinigay po sa atin, marami pa po tayong gagampanan. Hindi po tayo worthy na makarating po sa langit hanggat hindi po tayo maging banal. At yung kaligtasan na yan, sabi nga, na yung kaligtasan na yan, yan po ay kasiyahan na nararanasan natin. Kasiyahan na naranasan natin nung tanggapin natin ang Panginoon. Diyan nagsisimula yung kung paano natin gagamitin yung ibinigay sa ating pribilehiyo na salvation. Gamitin natin yan bilang pasasalamat sa Kanya, hindi para ipakita natin sa sarili natin, ginagawa natin yan para maligtas lang tayo. Ginagawa natin yon dahil nais natin na yung Kanyang ginagawa para sa atin, ay ipakita natin sa tao na yung pag-ibig niya, suklian natin ang pag-ibig din natin sa Kanya. Tandaan po natin na hindi po natatapos ang kaligtasan nung natanggap po natin yan. At yan po ang desisyon ng isang tao na pinoses po ng evil spirit nung ang sitwasyon niya ay siya po ay nakatanggap na ng Holy Spirit. Yung decision at desire po ng kanyang puso ay sumunod po sa utos po ng ating Panginoon. And last, the dedication of the man. Diyan natin makikita yung dedication. Kapag tayo po mga kapatid ay sumusunod at alam natin na ang ating pong puso, ang ating pong kaligtasan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon, ang ating pong hope, ang ating pong pag-asa sa lahat ng ating buhay para tayo maging makarapat-dapat po sa paningin ng Diyos. Eh yung magkaroon po ng dedication na gampanan po natin yung ating pagiging Kristiyano. Ano ang ginawa po niya dito? Bago po siya umuwi sa kanilang tahanan, siya po ay nagbahagi ng salita. Binahagi po niya ang kanyang mga salita. Yung experience niya kung paano siya niligtas at kung paano siya binago ng Panginoon. Yung testimonyang yon bago siya umuwi. Siya po ay nangaral at ibinahagi niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon. At ang mga tao, mga kapatid, because of his dedication na ginagampanan niya bilang ligtas, nais niya na mas marami pa siyang maligtas. At tandaan po natin, ang sabi po sa Acts chapter 31, 16 verse 31, and they said, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt save and thy house. Isipin nyo, kung tayo bilang Kristiyano, na tayo po'y nananampalataya sa Panginoon, nananalig tayo sa Kanya, at sumusunod tayo sa Kanyang utos, hindi pa man din tayo nakakarating sa ating pong tahanan. Nangangako na po ang Panginoon, ayon po sa nasusulat, na hindi lang ikaw, bilang ikaw na naniniwala, maliligtas ka, at hindi lang ikaw, pati ang iyong pamilya ay maliligtas. At yung pagpapakita ng dedication na ikaw po ay ligtas,
ipakita po natin yung testimony natin. At nang sa ganon, mas marami pong maniniwala sa atin. At maging dedicated po tayo na tayo po sumusunod sa Panginoon. At kita naman po natin kung papaano siya binago at niligtas po ng Panginoong Hesus sa kabila ng siya po ay naposes ng evil spirit. At nakita po natin na siya po ay isinugo at pinadala sa kanyang pamilya para maligtas din po yung kanyang pamilya. Minsan, akala natin, kapag gumagawa po kasi tayo ng mga mabubuting gawa, natutuwa po ang Diyos. Tandaan po natin, akala natin, natutuwa. Pero hindi po. Manipulasyon lang po kasi ng tao na kapag po tayo gumawa ng mabuti, sa paningin po ng Diyos, mabuti na rin po tayo. Yan po ay manipulasyon lamang po. Ang tao po, kapag tayo po ay gumawa ng mabuti, yung Diyos, nakikita po niya yan. Nakikita po ng Diyos yan sa puso natin. Pero hanggat hindi po tayo ligtas, wala pong kwenta yun sa Panginoon yung gagawin nating kabutihan. Mayroon po kasi tayong kasalanan at iyan po ay napakalaking utang natin sa Diyos. Na kahit gumawa po tayo ng kabutihan, hindi po natin yun kayang bayaran. Para maging karapat-dapat ang gagawin nating mabuting gawa, kailangan muna nating maligtas. Accept our Lord Jesus Christ, at ang kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo, ito yung kaligayahan na resulta ng ating kaligtasan na nararanasan at gumawa po tayo at maging manggagawa po tayo ni Kristo. Maging manggagawa tayo ni Kristo na yung ginagawa natin ay yung pagpapakita ng ating pong gratitude, pagpapasalamat para sa Kanya, sa ginawa po niya sa atin. Tandaan po natin, we are not worthy in heaven. It was the Lord who gave us privilege and salvation. Hindi po natin deserve na tayo po iligtas ng Panginoon. Hindi po natin deserve. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin natin siya. Anong sabi po sa 1 John? 1 John chapter 1 John chapter nakalimutan ko. Chapter 4 verse 19, tama ba? 1 John chapter 4 verse 19, tingnan natin. Yan. We love Him because He first loved us. Di ba? Kaya tandaan po natin, we are not worthy of anything. He alone is worthy of all praise and honor. Tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ibinahagi po ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin, nawa po ay meron po kaming natutunan at naway amin po itong magamit sa amin pong pang-araw-araw po ng buhay. Ingatan niyo po ang bawat isa at ilayo niyo po kami sa masama at pagpalain niyo po ang aming pong pag-uwi at maging ang aming pong gawain pa. Ang bawat isa ay hinihiling ko na patawarin ang aming pong pagkakasala. Lumalapit kami sa inyo at nananalig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.